OFW, Overseas Filipino Worker. Abroad, masarap pakinggan na akala ng iba ang buhay ay sagana at walang problemang dinadala. Tsokolate, gadgets, perfume, sabon at marami pang iba. Ilan lang yan sa laging inaabangan ng mga pamilya, kapitbahay at kaibigan pag ika'y umuwi galing sa ibang bansa na ilang taon ka rin nagtiyaga. Oo nga naman, dahil nakapagpadala ka buwan-buwan ng sustento para sa pamilyang iniwan. At ang iba, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng sasakyan, motor at lupa na hindi alam na karamihan kung anong hirap mo itong pinagsikapan. Yung akala nila paldo-paldo ka o paldo-paldo din ang iyong kinikita dahil sa mga post mong magaganda sa social media. Yung tipong hihiraman ka ng pera tapos pag umayaw ka dahil may pinaglalaanan ka, sasabihin sa iyo mayabang na. Dahil umangat ka lang ng kunti sa buhay, madamot ka na. Ito hindi kwento. Totoo ito at realidad sa ating mga Pilipino. Paano ko nasabi ito? Dahil minsan, isa din akong OFW. Abu Dhabi, Papua New Guinea at Saudi ang mga bansang napuntahan at pinagtrabahoan ko. Kaya't itong salaysay ko ay hindi lang basta kwento. Ang mga OFW, sa totoo lang, ay walang ipon ang mga yan. Resibo ng padala, oo. Sa dami nga, baka yung iba pwede nang isakong. Sa likod ng tagumpay na nakikita nila, mayroong kwento sa likod ng bawat padala. Sa Middle East, kailangan mong mag-ipon ng tubig sa balde at ipapasok ito sa kwarto para lumamig. Dahil hindi mo basta maipaliligo kung bagong kuha sa gripo. Yung ilang beses ka na magpalit ng damit dahil sa pawis at sobrang init. Ang hangin ay parang tambutso pag dumampi sa mga mukha mo. Yung iba nga dumudugo ang ilong at tinimatay dahil ang temperatura mula 50 hanggang 60 degree lang naman ang palo niya. Pag taglamig, kahit saan ka magtago, katawan pa rin ay nanginginig. At ito yung pinakamalupit. Yung magkakasakit ka, absent ka na, wala pang may nag-aalaga. Lalo pa pag na-hospital ka, buti na lang kung covered ka ng insurance ng kumpanya. Yan ay sa construction na parte lang. Yung sa kasambahay, lalo't silosa ang amo nila. May tadyak sa bunot, minsan ang iba naaabuso talaga. Hindi alam ang oras ng pagtulog dahil aantayin pa muna ang mga amo nila kung anong oras magpapahinga. Kuskus ng CR, lampaso dito, lampaso doon, tambak na labahan, at walang katapusang plantsahan. Mag-alaga ng bata, kasama na pati mga aso at pusa. Pakikisimahan ng ibang lahi para hindi mapauwi. Kahit galit ka na, ikaw ay nagtitimpi. Pagkain tinitipid, noodles at itlog sapat na para makaipon na pangpadala. Inaaliw ang sarili para makalimutan ng bagya ang lungkot at pangungulila. Maswerte ang iba kung makatao ang mga amo nila. Yung parang pamilya na rin ang turing nila. Pero bihira lang ang ganyan. Lalo't kung sa ibang bansa, ikaw ay nakikipagsapalaran. Ganoon pa man, sa Middle East lang yan. Marami pang mga bansa na maganda na sa ating mga Pilipino ay may respeto at may maayos na pakikitungo. OFW, makabagong bayani ang bansag, pero lungkot, sakit at sakripisyo ang kapalit sa paglikas ng bayan para hirap ng buhay ay matakasan. Kung dati maliit na kita sa Pinas, kasya na. Pero nang nag-abroad ka,
Halos lahat ng sahod mo ipinadala pero hindi pa kasya. Kadalasan nagtatampo pa dahil kulang ang iyong padala. Pag nag-birthday sila, bongga ang handa. Samantalang ikaw na nagpapadala, halos kaarawan minsan nakakalimutan pa. Alam nila ang araw ng iyong padala, pero pag natanggap nila, minsan mag-thank you, nakakalimutan pa. At kukulitin mo pa sila kung natanggap na ba nila ang iyong padala. Kasi worry ka na baka mabaliwala ang pinaghirapan mong pera. Sa mga kaibigan at pamilya ng OFW, sana makarating ang message ko na to. Na sana'y maintindihan din natin ang buhay ng isang OFW. Huwag na sanang dagdagan pa ang mga pasanin nila dahil ang iba depression ang bunga kapag naghalo-halo ng mga problema. Sila'y walang ibang hinangad kundi ang umahon din sa hirap at kalimitan hindi para sa sarili kundi para sa pamilyang ayaw maranasan ang dati ng pinagdaanan. At kayo ang dahilan kung bakit sila lumisan. Mabuhay po kayong mga OFW at tayong mga dating OFW dahil nalagpasan natin yon at naging parte ng ating kahapon. Maraming salamat po.